At ang ating pong tema, it's about seek ye first. Tinatalakay po natin ang first, yung pong subject, series lesson about first things first. Tama? So tumayo po tayong lahat. Pangalawang series po natin sa first things first ay sa Gospel of Luke. Gospel of Luke, pero bago po ko basahin ang ating pong text sa Luke chapter 9 verses 57 down to 62, meron tayong, alam nyo, first time visitors. Siya po ay dito lang sa Platero, ano po, at siya po si Miss Basi, tama? Hindi ko masyadong mabasa po yung kanyang pangalan. Crystal? Alright. Crystal, nandun siya. Thank you very much. Diyan lang po siya sa Platero. Kapit bahay lamang po siya. Alright. Luke chapter 9, beginning from verse 57 down to 62. Babasahin, sundan po natin sa ating pong paningin. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Sinabi na po ba natin yun sa Panginoon? I will follow thee whithersoever thou goest. Susunod po ako sa iyo, Panginoon, saan man kayo pumaroon. Wow. Verse 58, and Jesus said unto him, anong sagot ng Panginoon dun sa taong yon na nagnanais na sumunod sa Panginoon kahit saan? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Yun po yung ating pag-aaralan. And he said unto another man, ano po, sabi ng Panginoong Yesus sa iba naman, follow me. Sumunod ka sa akin. But he said, ang sagot naman ng lalaking ito, Lord, suffer me first. Kita niyo salitang first? Suffer me first to go and bury my father. Sagot ng Panginoong Yesus sa verse 60, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, ito na po yung pangatlong lalaki, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell which are at home at my house. Sagot ng Panginoon Jesus sa verse 62, and Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Ngayong umaga ay nais ko pong kapatid, tignan natin ang tatlong halimbawa sa tatlong magkakaibang kalalakihan. Ano po? At ang nais ko pong kapatid, dalhin sa inyong mensahe or aral, ano po, ay walang iba kundi yung pag-aralan natin, kapatid, sa tatlong halimbawang ito, ang pag-aaral na we should be, kapatid, doing what should be done first. We should do first
What should be done first? Ano po? Merong mahalagang bagay na una muna nating gawing kapatid, na pinagagawa ng Panginoon sa atin, bago po kung ano yung gusto natin. Tama? So, doing first what should be done first. Shall we pray? Panginoon Diyos, ngayong pong oras na to, muli kaming mag-aaral po ng iyong salita. Panginoon Diyos, maunawaan lamang po namin ito kung kayo po ang siyang magbibigay sa amin ng katalinuhan, ng kaunawaan. Kung Panginoon Diyos, ipahintulot niyo po sa amin na malaman kung ano nga po ang nasa yung puso na nais niyong ibulalas po sa amin mula sa mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Panginoon Diyos, magpakahayag ka nga po sa amin. Tulungan niyo nga po kami na maintindihan po namin ang ibig niyong sabihin po dito sa tatlong magkakaibang halimbawa na binigay niyo sa amin sa tatlong kalalakihang ito. Alam ko, Panginoon Diyos, na merong pong lesson that you want us to learn today. Panginoon Diyos, help us to know what it is. At tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na magsabi at gawin kung ano nga po yung mahalagang bagay na una namin dapat gawin, na mangyari, Panginoon Diyos, na yung inaasahan sa aming lahat. Panginoon Diyos, manguna ka po sa amin at gamitin yung lingkod. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. You may be seated. Alam niyo kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon dito sa mga talatang ito, tatlong halimbawang kalalakihan po dito, kapatid. Ang totoo nito, sa aking Bible, merong title sa aking Bible itong passage na to. Ang nakalagay po na pinaka-title, yung The High Cost of Following the Lord. Yun po yun. Or the high cost of discipleship. Alright? Discipleship. When we say discipleship or disciple means learner, pupil, follower. Alright? Now, the high cost. But then, merong pong halaga na dapat nating bayaran. Ano po? Kung talagang tayo ay handang sumunod sa Panginoon. Madaling magsabing, Lord, I will follow you. Ano po? Tatlong kalalakihang ibinigay na halimbawa ng Panginoon. Nang tatlong ito ay nagsabing gusto nilang sumunod sa Panginoon. I will follow you, I will follow you, I will follow you. Of course, ang Panginoong kapatid ay nagbigay siya ng isang napakahalagang issue sa kanila, sa atin bilang mga mananampalataya. At ang mahalagang issue nito, kapatid, ay walang iba kundi yung pagsunod sa Panginoon. Ang maligtas ay isang bagay. Alright? And that is settled. Ang kaligtasan, ay gawa ng Panginoon Diyos, regalo po niya sa atin, nung tayo'y sumampalataya sa Kanya, nung tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, ang kaligtasan po ay settled. Noong nakarang Thursday, I will, make a little bit review. Ang kaligtasan, tumutukoy sa tatlong bahagi. Niligtas tayo ng Panginoon mula sa kapahamakan ng kasalanan. Yun yung impyerno. Tama? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo namamatay. Physical.
At meron din namang kamatayang spiritual. Ito yung, ang tao dahil sa kasalanan ay siya'y hiwalay sa Diyos. Alright? Wala siyang kaugnayan sa Diyos. Wala siyang buhay na spiritual. Siya'y patay sa spiritual. Ano po? Dahil po sa kasalanan. Pero binayaran ng Panginoong Jesus ang kasalanan niyan para sa atin, dahil sa atin. Upang magkaroon tayo ng buhay, upang hindi na tayo pumunta ng impyerno, upang hindi na natin bayaran pa ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Ano po? Bagamat tayo mamamatay na physical, pero hindi tayo pupunta ng impyerno, sa langit tayo patutungo. And that is settled. That is, kapatid, when we were saved in the past. Alright? Yung kasalanan pong yan ay binura ng Panginoon Diyos. Hindi na niya muling alalahanin pa. Pinaging matuwid niya tayo dahil po sa katuwiran ng Panginoong Jesus. Sinwap po niya, kapatid, yung kanyang kabanalan sa ating pong kasalanan. Kung titignan tayo ng Panginoong Diyos ngayon, tayo po, kapatid, ay banal. Hindi sa ating kabanalang sarili, kundi sa kabanalan ng Panginoong Jesus. Alright? And that is settled. Hindi na magbabago po yun. Right? In the past, we were saved. At the present, balid ang kaligtasan ay gawa din ng Panginoong Diyos. Yung kanyang wonders of all the wonders, ano po, ay yung tayo ay inibig ng Panginoong Diyos. Tama po. At simula pa lamang yun. At ito po, kapatid, ay nagpapatuloy. Ayun po, nagpapatuloy. Yung kasalanan sa buhay natin ay ginigiba ng Panginoong Diyos. Yung kasalanan pong yang, kapatid, ay kumukonti na ng kumukonti. Ano po? Inaalis po, kapatid, yung mga bagay na hindi po bahagi ng ating pong buhay mananampalataya. Tama? Inuhubog, pinapaganda tayo ng Panginoon Diyos upang sa ganun ay, kapatid, maging kagaya tayo ng Panginoon Jesus. So, ginigiba niya yung kasalanan sa buhay natin. Ano po? Yung kasalanan yan, kapatid, ay ating napagtatagumpayan. Yang tuksong yan ay ating napagtatagumpayan. At sa buhay natin, kapatid, ay tayo'y nagiging karapat-dapat, nagiging, kapatid, isang malaking, kapatid, kapurian sa Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Sapagkat ang Panginoon ay kumikilos at, kapatid, yung kasalanan sa buhay natin, kanyang ginigiba. We are being saved from the power and pollution works of sin in our life. Yan na po. O, di ba? Opo, sabihin, tumutukoy yan sa growth, tumutukoy yan sa maturity, tumutukoy yan, kapatid, sa ating pong paglago, tumutukoy yan sa ating pong pananagumpay. Yan po, kapatid, ay sa kapangyarihan at gawa ng Panginoon na sa sarili natin, kapatid, hindi natin magagawa po ito. Naintindihan niyo po ba? At isang araw, in the future, ipinangako ng Panginoon, kapatid, bilang kakumpletuhan, kabuuan, kapatid, ng kaligtasan ito, ano po, ay yung siya po ay muling babalik upang tayo kanyang kunin. Ano po, kukunin niya tayo mula sa mundong ito na makasalanang mundo. Yan po. Tama? Aalisin tayo sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan. Yan po. Tama? Aalisin na po, kapatid,
yung pong ating likas na makasalanan, yung tayo'y habang naririto'y nandyan pa rin yung likas natin, tama, na makasalanan, yung katigasan ng ulo, yung pagiging suwail, yung bang makasarili, ano po, yung meron pa rin sa buhay natin ang nasusunod kung ano yung pong gusto ng ating laman, pita ng laman, ano po, alright? At yan ang sinasamantala po ng ating kaaway nitong si Satanas, at pinapainan tayo, inaalok tayo ng mga bagay na kung ano yung gusto ng laman, ano po, at kaya't kapag hindi tayo nag-iingat, ay tayo ay bumabagsak, tayo ay napapalayo sa Panginoon, ano po, at napapabaling kung ano yung pong gusto natin kaysa kung ano yung gusto ng Panginoon. So lahat ng yan, kapatid, ay mawawala, aalisin tayo ng Panginoon mula dito, at gagawin tayo ng Panginoon na perfect, hindi na magkakasala. Ano po? At titira tayo sa lugar na wala ng kasalanan, at hindi na po, kapatid, papasukan ng anumang kasalanan. At walang iba kundi yung langit na bayan. Yun yung tinatawag nating threefold salvation. So that is one thing. Yan po isang bagay. At dapat nating, kapatid, i-appreciate ang Panginoon diyan. Dapat nating, kapatid, pasalamatan ang Panginoon. Kung wala kang anumang bagay na papasalamatan sa buhay na ito, sasabihin, wala ako nitong mga material na bagay na ito, wala ako nitong mga tinatangkilik kagaya ng iba. Alam nyo, buti pa tayo, kapatid, ay meron tayo nito, samantalang yung taong yun na maraming pera, milyonaryo, po ay wala siya nung bagay na meron tayo. Ito yung kaligtasan na hindi kayang bilhin po ng salapi, hindi kayang bilhin ng pera. Tama? Hindi ko po, kapatid, makalimutan yung sinabi ng isang bilyonaryo na nangangalang si John Rockefeller. Tama? Ng Amerika. Ang sabi niya, the person, sabi niya, I know, sabi niya, the poorest man I know is the man who has money and nothing. Ano sabi niya? Ano po? Ang pinakamahirap daw po na tao ay yung taong meron lamang siyang bilyong-bilyong pera at wala na. See, mayaman siya pero hindi siya ligtas. Ayan o. Samantalang tayo ay ligtas, bagamat wala tayong billions, wala tayong millions. Sa Panginoon, kapatid, yung tayo ay merong pong pagkain, merong pananamit with godliness is contentment. Tama? Yun ang buhay, ang totoo yan. Sabi rin ng Panginoon, nagbigay siya ng isang halimbawa ng isang mayaman. Tama? Nagpakayaman siya. Ano po? Nagsipag na siya ng nagsipag. Ang isa sa sikreto pala ng pagkakaroon ng maraming pera ay yung pagsisikap. Mukhang tama yun, no? Ha? Yung pagiging masipag. Yeah. Marami ang mga taong yumaman sila dahil sa sobrang sipag. No? Pero ang problema, sa kasipagan, sa pagnanais nilang matamo, yung gusto nilang matamo sa mundong ito, at nung magkaroon sila, hindi pa rin sila masaya, gaya ng mayamang ito na inalimbawa ng Panginoong Jesus, the rich farmer, tinawag siyang isang fool, isang haling. Ano po? Isipin mo, thou fool, sabi ng Panginoon. Ikaw na haling. Isipin nyo, bakit? Hindi sa kanyang kasipagan, hindi sa kanyang pagsisikap, hindi po yung pagnanais niya na magkaroon ng mga bagay na ito, hindi yung pagnanais niyang yumaman. There's nothing wrong with that.
What is wrong ay yung ang gusto lang niya, kapatid, yung mga bagay ng mundong ito. At kapatid, wala ho siyang panahon sa Panginoon Diyos. Wala. Wala siyang kaugnayan sa Panginoon Diyos. Hindi mahalaga ang Diyos sa buhay niya. Alright? Yung gabing yon, abay, kinuha siya ng Panginoon Diyos. Naintindihan niyo po ba na ang isa po sa pinakamahalaga sa buhay na ito, hindi yung material na bagay. Hindi po. Pinakamahalaga po, merong ka man nito, kung hindi ka naman ligtas. Tama? Wala ka namang kaugnayan ng personal sa Panginoon. Hindi mo naman alam kapag namatay ka, sa langit ka patutungo. Abay, anong mahalaga sa'yo? Tama? Ang buhay dito ay pansamantala lang. Merong buhay pagkatapos ng buhay. Meron po. Meron. Kaya po, sa banal na kasulatan, itinuturo po yung doktrina ng kaligtasan. Yung tayo liligtas, kapatid, sa kasalanan, sa kapahamakan. Yung tayo, kapatid, ay nagtatagumpay laban sa kasalanan. Yung tayo, kapatid, ay maging perfect sa araw. Tama? At yun ang sasabi. Kapatid, pinakamahalaga na nais ng Panginoon sa buhay natin. Nagsisimula ang lahat doon. Ano po? It is wanting to be saved. And it is another thing, kapatid, na unahin kung ano yung dapat nating unahin, kapatid, na nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Meron po, kapatid, pagkatapos na tayo maligtas. Ito po, kapatid, yung tinatawag na the high cost of discipleship. Tumutukoy po, kapatid, ito sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lang, kapatid, gusto ng Panginoon na tayo ligtas lang at pupunta sa langit. There is more. There is more. Tama po? At walang iba kundi yung pagsunod sa Kanya. Pagsunod po sa Kanya. Tama? So, anong sinasabi ng Panginoong Hesus po dito? Ibinigay niya sa ating text sa 3 halimbawa ng 3 kalalakihan. Well, ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito, kapatid, simple lang. Ito po yun. Give everything to me. Second, follow me. Third, trust me with your future. Yun po. Ibigay natin sa Panginoon, kapatid, ang lahat. Sumunod tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya, kapatid, ang ating buhay, ang lahat patungkol sa ating buhay, yung ating kinabukasan. So this morning, I want us to learn, kapatid, what we should be doing first. Kapatid, we should be doing first, kapatid, what the Lord wants us to do first. Now, the first example, kapatid, makikita natin ay sa verse 57. Ito sa verse 57. Basahin natin ulit. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee. Tingnan niyo po, kapatid, dito. Whithersoever thou goest. Sinasabi po dyan, kapatid, yung patungkol sa pagsunod din. Itong lalaking ito, makikita natin, kapatid, dito, unang-una, yung kanyang pagnanais na sumunod sa Panginoon. Ano po? Now, sinasabi niya, Lord,
I want to follow thee. Hindi ko po alam kung bakit niya nasabi yon. Siguro ay narinig na niya nung una pa man ang Panginoon patungkol, kapatid, sa issue ng pagsunod. Ano po? Itong taong ito, unang taong ito ay walang duda na siya po, kapatid, ay may pagkakilala sa Panginoon ng personal. Sapagkat ang issue dito ay hindi na, kapatid, yung pong pagkaroon ng relasyon sa Kanya, kundi kung pagkatapos na magkaroon ng relasyon, ay alam niya, kapatid, yung pong ibig sabihin na pagkatapos na maligtas ay yung ikaw ay sumunod sa Panginoon. Tama? Kagaya ng sabi ko kanina, it is one thing to be saved, it is another thing to follow the Lord after you're saved. Ano po? So ito yung sinasabi po niya rito, Lord, I will follow thee. Pero, meron siyang sinabi dito, ang sabi niya, whither thou goest, susunod ako sa iyo, saan ka man paruroon. Wow. Yun kapatid, ang gusto kong pansinin natin dito, nandaling sabihin, Lord, I will follow thee. Ano po? Kung meron man tayong pagnanais na sumunod sa Panginoon, by the way, if you are saved, the Lord, kapatid, gives us that desire. Alam nyo, ang isa po sa palatandaan na ikaw iligtas, ay nagnanais kang sumunod sa Panginoon. Interesado ka na sumunod sa Panginoon. Pero gusto kong maintindihan natin kung anong ibig sabihin talaga ng sumunod sa Panginoon ayon po sa halimbawang ito ng lalaking ito na nagnanais po sa sumunod sa Panginoon. Tama? Alright? Ang ibig sabihin po talaga, kapatid, ng pagsunod dito, ay yung susunod kang walang anumang restriction. Ano po? Ibig sabihin, kapatid, ay handa kang magbata, handa kang magtiis, handa mong bayaran ng halaga ng pagsunod. Ano po? Handa mong ibigay ang lahat. Tama? Opo. At sumunod sa Panginoon. Handa mong ipagtiwala sa Panginoon, kapatid, pagkatapos na ibigay mo ang lahat sa Kanya. Kaya, dito, ano po, malalaman natin kung talagang gusto nating sumunod sa Panginoon sa lalaking ito eh. Ang sabi, whither thou goest, I will go. Parang kagaya ito nung sinabi po ni Ruth. Sa Book of Ruth, merong isang babaeng ang pangalan ay Ruth. Sabi niya sa kanyang biyenan, ang mga katagang, ang sabi niya, ano po, ay sa Ruth chapter 1 verse 11, ang sabi, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. So yun po, kapatid, ang ibig sabihin po ng Panginoon patungkol sa kung tayo'y totoong nagnanais na sumunod sa Panginoon, na handa tayong sumunod sa Kanya saan man, wherever, tama? Saan man siya pumaroon, ay tayo ay dudoon. Saan man siya tumigil, tayo'y titigil na kasama niya all the way.
Kanina, kapatid, yung mensahe ng awit, no? Tama? Wherever He leads, I will go. And I will go all the way. Ano ba? Tama? Kung saan siya titigil, tigil din akong kasama niya. Tama? Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking magiging ding Diyos. So this man was saying to Jesus, I will go wherever you go. I will lodge wherever you lodge. Your people will be my people, and thy God will be my God. Ngayong umagang ito, kapatid, nais ko pong itanong sa ating lahat, do you have that desire to follow Jesus? Has there been a time in our life that you said to the Lord Jesus Christ, Lord, I will follow thee? If you say yes, do you really mean it? Totoo ba, kapatid, sa puso natin na saan man tayo ilid ng Panginoon ay susunod tayo? Gaano man po ka laki ng halaga, opo, Panginoon, susunod ako. Ano man ang kabayaran nito, handa kang magsakripisyo, handa kang magbatang, handa mong ibigay po ang lahat. Tama? Opo, to follow Jesus is to put no restriction to your following. It is to follow Him wherever. Not only, kapatid, to follow Him wherever, but also to follow Him whatever. Wherever and whatever. Tingnan niyo sa verse 58. Kung paano ang Panginoon Yesus sinabi niya sa taong ito. And Jesus said unto him, tingnan niyo po ito, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Mahirap maintindihan niyo, ano po? Ano ibig sabihin ng Panginoon Yesus dito? Panginoon, susunod ako sa iyo. Tama? Pero ang sagot ng Panginoon, sige, susunod ka sa akin. Kung naintindihan mo talaga kung anong ibig sabihin ng sumunod sa akin, ito yun. Susunod ka sa akin kahit saan. Susunod ka sa akin kahit ano. Wherever, whatever. Ano po? Foxes, ginamit ng Panginoon yung foxes. Ito yung mabangis na klase ng hayop. Family of dogs. Pero mababangis po ito. Ayan na po. Ginamit ng Panginoon po yun. Meron daw pong tirahan ng mga yon. Meron silang holes. Ano po? Meron silang mga lungga. Buti pa sila, may lungga. Ayun, may tirahan. May uuwian. Paggabi. Tama? Then, ginamit ng Panginoon po, kapatid, yung mga ibon sa langit. And birds of the air have nest, ang sabi ng Panginoon. Buti pa ang mga ibon sa alapap ay may mga pugad. Tignan niyo ang sabi ng Panginoon dito. At meron siyang gustong i-point out dito, kapatid, patungkol sa kung anong ibig sabihin talaga nung pagnanais nating sumunod sa Panginoon. Sapagkat napakadaling sabihin, Panginoon, susunod ako sa iyo. Sandali, susunod ka nga ba sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, datapwat,
Sabi niya, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Wow! Ano talagang ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos dito, kapatid, ang sumunod po sa Kanya ay hindi po, kapatid, biro. Ang sumunod sa Panginoon, kapatid, ay meron po talagang halaga, na ating babayaran, kapatid, kung tayo talaga'y susunod sa Panginoon. Serving the Lord, kapatid, is not always without restriction, is not always without sacrifice. It is not without cost. Ewan ko po sa inyo, kung sinong po, kapatid, na totoong nagsabi at nagpasya na itinalaga ang buhay niya sa Panginoon at sinabing, Panginoon, I will follow you. Nagsimula sa desire na binigay ng Panginoon sa iyo. Ayan na po. Then, hanggang sa hinamon ka ng Panginoon Diyos na magsabing, Lord, I will follow thee. Yung ipinagkatiwala ang lahat, ibinigay ang lahat. Ipinagkatiwala mo ang iyong ambition sa buhay, ang iyong future sa Panginoon. I have that testimony. I have that personal testimony. Alam niyo po yun. Ibinahagi ko po sa inyo noon pa man. At madalas ko pong kapatid banggitin. Sabi ko ay, ako po'y lumaki sa isang napakahirap na pamilya, 13 kaming magkakapatid. Pangalawa ko sa panganay. Hindi kami kayang buhayin at papag-aralin kung kami man ay may pangarap na matapos po ng kolehiyo. Dahil po sa kasalatan, kawalan. Alam nyo, may tuturing ko ng aking pong karanasan ay kagaya po ng karanasan ng iba. Madalas na wala rin po kaming pagkain po na yung bang masasabi nating healthy foods. Hindi po. Kung ano lang meron, kung ano lang ang kayang bilhin. Kung minsan ay magkakasya ka na lang dun sa bigas. Kung minsan wala pa nga. Naranasan nyo na ba yan? Kumain na ba kayo ng ang ating staple food, lagi kanin. Basta may kanin ko, okay ka na eh. Tama? Kanin at saka adobo. Sarap nun, di ba? Yun nga lang ay adobong walang karne. Alam niyo ibig sabihin, tama? Adobong walang karne. Oh, di ba? Toyo at mantika. Oh. At saka yung lagyan mo ng para maasim ng konti, di ba? Yun, adobong walang karne, walang walang baboy, walang manok. Adobo. Nakakaraos po kami ng ganun. Paano na yung aming future? Well, nagsimula po sa pangarap.
Kung sino po yung may matas na pangarap sa amin. Yung kapatid ko nakatapos ng college, nakatapos po siya ng accountancy, pumasa po siya ng board exam dahil nagtrabaho siya sa Maynila, nakipagsapalaran sa Maynila, nagtatrabaho siya bilang katulong. Nagtrabaho siya sa isang bookstore pagkatapos. Nakatapos ng pag-aaral. Tinulungan niya ako. Tinulungan niya yung ibang akong kapatid. Hindi siya nag-asawa kaagad. May edad na nung siya'y mag-asawa. Pero hindi rin po sapat yung tulong. Sapagkat ay may pangangailangan din siyang sarili. So tinulungan ko sarili ko. Nagtrabaho ako at nag-aaral. Ang pangarap ko ay maging isang civil engineer. Muntik na ako makatapos, pero hindi ko pa rin natapos. Nasa 5th year po ako na ako'y tumigil. Kasi bago ko po ako nag-aral sa koleyo, naging Kristiyano na kasi ako. Lalong naging matindi yung pangarap ko, pero hindi ko po alam, meron po palang mas mataas na pangarap ang Panginoon sa buhay ko. At dumating po yung oras na kailangan kong magpasya. Ako'y nasa, hating desisyon, masunod yung gusto ko o gusto ng Panginoon sa buhay ko. Wow! Pero alam nyo, nagpasya ako na sumunod sa Panginoon. At wala akong pinagsisiya nang ako po'y magpasyang sabihin sa Panginoon, Lord, I will follow you wherever. I will follow you whatever. Wherever you lead me, I will follow. Whatever you want me to do, I will do. Whatever you want me to be, I will be. Opo. Nagpasya po ako ng gano'n. At nais kong sabihin, wala po akong pinagsisisihan at ako'y nagpasyang gano'n. Opo. So, yun ang ibig sabihin po ng taong ito. Lord, I will follow thee. Opo. When we say, I will follow thee, it is to say that you will go wherever Jesus would want you to go. And do whatever He would want you to do. It is to place no restriction on following Him. When this man said to Jesus, he was saying, I will go wherever and will do whatever. So this is what it really means, if we desire to follow Jesus. Secondly, notice verse 59. Gusto ko po, kapatid, pansinin natin, hindi lamang po the desire to follow Jesus, but also the delay to follow Jesus. Verse 59, kapatid, makikita natin dito yung isa pang halimbawa na ibinigay sa atin dito. Ang sabi, and he said unto another, tingnan niyo po ulit ito, follow me. Yun naman po yung issue. Pagsunod, it is a matter of following the Lord. Follow me, ang sabi ng Panginoon. In this case, ang Panginoon, kapatid, ang siyang nagsabing, follow me.
But then, ang sagot po ng taong ito, Lord, suffer me first. Ang salitang suffer, yung Panginoon, paintulutan mo muna ako. Sandali, Panginoon Diyos. Meron munang mahalagang bagay na kailangan kong isettle sa buhay ko. Suffer me, ano po yun? First. Panginoon, meron munang unang mahalaga na gusto kong malaman ninyo na kailangan kong puntahan at gawin. Kaya ang sabi niya, Lord, suffer me first to go. Saan? Ang tatay ko ay patay at kailangan kong ilibing. And sabi niya, to go and bury my father. Wow. Tingnan niyo po. Yung una kanina, kapatid, sinasabing kung totoong tayo, kapatid, ay mayroong desire na sumunod sa Panginoon. Ang kahulugan ng pagsunod na yon, kapatid, it is without restriction. Ano po? It is to put no restriction on following Jesus. Now, it was different with the second man. Anong pagkakaiba po? There was something he wanted to do first before following the Lord Jesus. Tama po? Notice, kapatid, the second man. Jesus said to the man, follow me. Maliwanag po yun. Yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Follow me. Sumunod ka sa akin. This man, kapatid, received a very personal call from the Lord to follow Him. Dumating na ba sa inyo yon? Merong bang time ng Panginoon, kapatid, nangusap talaga sa iyo at sinabing, follow me. Follow me wherever. Follow me whatever. Ano ang iyong response? Sasabihin mo ba sa Panginoon, kagaya nitong pangalawang lalaking itong sabi, Panginoon, not now. Lord, meron munang isang bagay po sa buhay ko, sa pamilya ko, na kailangan kong munang bigyan po ng pansin. Alam niyo, kung titignan natin itong katuwiran po ng lalaking ito, mukhang ang dating sa Panginoong Yesus nung sabihin ng Panginoon, hayaan mong ilibing ilibing ang patay ng kapwa patay, diba? Yung sabi ng Panginoon, diba? Yan po. Yun ang response ng Panginoon, ang tutunan. Sa verse 60, diba? Anong sabi ng Panginoon bilang paghingi ng kapaintulutan ng lalaking ito, ng tatay daw niya ipatay at kinakailangan niyang umuwi at ilibing ang tatay niya. So verse 60, ang sabi ng Panginoon Jesus, Jesus said unto him, let the dead bury their dead. Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Abay, ayan ba? Yung pong patay ay kailangan ilibing. Pero sabi ng Panginoon, maging yung maglilibing ay patay. Silang lahat ay patay. Alam niyo po, meron pong itinuturong doctrine doon. If I will mention that, kapatid, in passing, kapag hindi ka ligtas, ikaw ay patay. Spiritually. Tama? Spiritually. Patay dahil sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Spiritual death. Yan na po. Tama? Sila'y, kapatid, ay pinagluluksa nila yung kanilang mahal sa buhay, na patay, na ililibing. Pero maging yung mga nagluluksa at naglalamay
ay patay din. Ang pagkakailang bangalang ay walang buhay yon ng physical, pero yung mga nandun na may buhay na physical, ay wala silang buhay spiritual. Wala silang kaugnayan sa Panginoon. Ang totoo niyan. Pero hindi po, kapatid, yun ang aking gustong ipunto dito. Ang gustong ipunto po dito, kapatid, ay yung sagutin ng Panginoon Diyos kung anong ibig sabihin, kapatid, nung katuwiran ng pangalawang lalaking ito, na umihingi ng kapahintulutan, na gawin muna, first, yung dapat niyang gawin, bago siya sumunod sa Panginoon. On the part of the Lord Jesus Christ, kapatid, kung sabihin mo yon, namatayan ka, di ba, nagluluksa ka, masakit yon na marinig mo sa Panginoon. Pero hindi naman nag-react yung pong taong ito, yung pangalawang taong ito, nung sabihin ng Panginoon. Kasi ang dating ay parang kawalan po ng puso ang Panginoon. O di ba, hindi po ba? On the part of the Lord, kapatid, that is unsympathetic, insensitive. O di ba? Pero kasi hindi naman po, kapatid, yun ang ibig sabihin talaga na yung kanyang tatay ay namatay at kailangan ilibing, kaya kailangan siya munang umuwi. Hindi po yun ang ibig sabihin, kapatid. Ang totoo niyan. Naiintindihan ng pangalawang taong ito nung sabihin ng Panginoon na pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Naiintindihan po, kapatid, yun. Sapagkat sa panahong pong yun, ay ang kanya pong tatay ay meron ng edad. Ang kanyang tatay ay anytime ay pwede siyang mamatay. At gusto po niya, ay naroon siya sa piling ng kanyang ama. At kapag namatay siya, ay merong mag-aasikaso, kapatid, sa lahat. Sapagkat mukhang siya po yung inaasahan sa kanyang pamilya. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, ay sumunod ka sa akin. Sumunod ka muna sa akin. Alright? Ay, hirap na. Tama? Na ang itinuturo dito, ang totoo niyan, gusto nating yung pagsunod natin sa Panginoon ay bigyan muna natin po ng tamang panahon. Sa sinasabi ng Panginoon, hindi muna ngayon. Sa mga kabataan, sinasabi, bata pa ako. Sa isang teenager, sandali, nag-aaral pa ako. Magpakatapos muna ako ng high school. Sapagkat magka-college pa ako. At kapag ako'y nag-college at nakatapos ako, kinakailangan munang ako'y makapagtrabaho. At kapag ako'y nagtrabaho, kinakailangan muna akong makapag-asawa. At kapag ako'y nakapag-asawa at nagkapamilya, kinakailangan kong magkaroon ng bahay. Magkaroon ng matatag na katatayuan sa buhay. Then, saka na ko susunod sa iyo, Panginoon. So, kumbaga, kapatid, ito po yung pinupunto ng Panginoon nung sagutin niya yung lalaki ito na gusto mo nang i-delay. Nagbibigay siya ng excuse. Sa tamang pagsunod, kapatid, na sinasabi ng Panginoon. Samantalang, kapatid, kung ating pong talagang susuring mabuti kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ang pagsunod, hindi, kapatid, bukas, hindi sa mga susunod ng araw. Ang pagsunod sa Panginoon, kapatid, it's right now. Ang pagsunod sa Panginoon is kapatid,
is not tomorrow. Is not after na gawin natin yung sa palagay natin ay mahalagang bagay na dapat muna natin gawin at saka na tayo susunod sa Panginoon. Hindi po. You see, dito pamilya na po ang issue. Tama? Kung minsan, kabadet, personal na nga ang issue. Sa akin ay malaking issue po yun. Alam nyo, nung ako'y sumunod sa Panginoon, nung magpasya ako, umabot sa tatay ko. Galit ang tatay ko. Halos palayasin ako ng tatay ko. Opo. Tinawag nga akong si Raulo eh. Opo. Bakit? Nag-aaral ako eh. Nagtatrabaho ako at nag-aaral eh. Nakakatulong ako sa kanila eh. Nakakatulong po ako sa pang-araw-araw ng pangangailangan sa tahanan, sa bahay. Ano? Tapos ang lahat ay, kabadet, parang sa kanila gumuho. Diba? Isang araw magiging civil engineer. Alam nyo, nag-aaral ako ng high school, matatas ang aking grade. No, bago ako pumasok ng college, nag-take ako ng meron pong entrance examination po nun. Ang grado ko po ay 92. Pang-apat ako, kapatid, sa aming pong klase nung mag-graduate kami. Ano po? Di ba merong valedictorian, salutatorian, then yung pangatlo, pang-apat ako. Nung nag-aaral ako ng college, hanggang sa second year, matataas ang aking grade. Kasi first 2 years po ay full-time ako, hindi pa ako nagtrabaho. Tinutulungan ako ng kapatid ko, pero hindi na ako kayang tulungan. Pang third year, nagtrabaho na po ako. Kung ano-anong trabaho. Ano po? Construction, nagtinda ng mga appliances, nag-aayente. Ano po? At nag-tricycle. Ano po? Nagtinda po ng mga walis tambo sa area po, kapatid, kung saan yung Clark Air Base. At kung ano nung aming itinitinda, magkaroon lang, kapatid, ng pantustos sa iyong mga pangangailangan. Sipin mo, iniwan ko ang lahat ng yun. Pwede kong, kapatid, sabihin, Panginoon, tapusin ko muna pag-aaral ko, saka na lang. Ano po? Sa akin ay naging mahalaga, kapatid, ang sumunod sa Panginoon. Kaya nung ako po, kapatid, ay talaga ng buhay sa Panginoon, sa camp po yun, sa camp. Hindi ko makalimutan po yun. Diyan sa May Talisay, Batangas, dumadalo ko ng youth camp. Alam nyo, nag-forward ako sa harapan. Isang crucial decision po sa buhay ko. Umiyak ako eh. Emotional ako eh. Sapagkat hindi biro po, na sumunod sa Panginoon. Ano po? Without delay. Sinasabi ko, sabi ng Panginoon, now, right now, follow me right now. Let the dead bury their dead. Ano po? He was saying to me, follow me now. You teenagers,
The Lord is saying to you this morning, follow me now. Ikaw na college student, o papasok pa lang sa koleyo, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, follow me. Now, right now, He's saying to everyone, to you young couple, sasabihin mo, bagong mag-asawa ko, pastor, mag-settle muna ako. Hindi po, sabi ng Panginoon, follow me now. I want to tell you, the Lord is saying to every one of us this morning, if you are a believer, if you are a Christian, sinasabi ng Panginoon, follow me. Follow me now. Now. He was saying, do first what you should do first. Finally, notice the third man in verse 61. But hindi lamang po, unang-una, the desire to follow Jesus. Secondly, the delay to follow Jesus. But finally, the devotion to follow Jesus. Verse 61. And another also said, Jesus, Lord, I will follow thee. Yan yung issue ulit, kapatid, ay pagsunod. Ito nagboluntaryo. Kapatid, din. Meron din siyang ganung, kapatid, pagnanais na sumunod sa Panginoon. Alam din niya, kapatid, ang issue, ang panawagan ng Panginoon, kapatid, na pagsunod. So, sabi niya, I will follow thee, Lord. Pero again, meron na naman po, kapatid, pasubali. Ang pasubali niya, iba naman doon sa pangalawa. Itong pangatlong itong sabi niya, let me first. First. Panginoon, sandali. Opo, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Alam ko na mahalaga ang pagsunod. Alam ko na ang iyong panawagan ay pagkatapos maligtas ay sumunod. Alright? Sumunod. But let me first go bid them farewell which are at home at my house. So see, ang sabi na naman, humingi naman kapaintulutan nitong pangatlo sa Panginoon, sabi, Panginoon, sandali. Paintulutan po ninyo, pabayaan po muna akong magpaalam sa mga kasambahay ko. Ano sabi niya? Anong excuse po niya? Ang excuse niya, kapatid, ay yung sa bahagi ng Panginoon sa buhay niya ay mahalagang-mahalaga. Pag-aralan natin, kapatid, seek ye first, mahalaga po yun. Napag-aralan natin, kapatid, first thing first, ang Panginoon. Wala na pag-aralan natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tama po? Mahalaga po yun. That is one part, kapatid, sa buhay natin na napakahalaga. Pero meron pang iba pang mahalaga. Tama po? Mahalagi dito, kapatid, yung pong bahagi ng buhay natin na alam natin na ito'y isa pang mahalaga. Ano po? Kaya, nag-uumpugan sa dalawang mahalaga. Ano po? Jesus or self? To follow Jesus or Panginoon,
susunod po ako sa iyo, mahalaga po yun, pero Panginoon, mahalaga po na ako ay makapagpaalam muna sa aking mga mahal sa buhay. Now, there's nothing wrong, kapatid, with saying goodbye to family. Pero alam nyo, ang Panginoon ay alam niya na bago pa natin sabihin, alam niya kung ano yung nasa isip natin, alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Madali sa Panginoon, kapatid, na masense niya yung sinasabi natin na tayo'y susunod sa Panginoon. Ano po? Kaya dun sa kanyang katuwiran ay kitinuwiran po na yung pagpapaalam. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong of saying goodbye. Tama? Bid farewell. Ano po? Kissing your loved ones and saying goodbye. Pero ang tutunan, ang naintindihan ng Panginoon, itong taong ito ay merong pong yung pag-aatubili. Merong pong hesitancy, reluctancy. Kumbaga po, ay napakahirap magpasya kapag i-consider mo isang bagay sa buhay natin na isa ring napakahalaga. Alright, sandali. Iisipin natin gabi yung pong ating pansarili. Ano kaya, kung susunod ako sa Panginoon, paano na kaya ang buhay ko? Paano na kaya yung pamilya ko? Paano na kaya yung kabuhayan namin? Ano po? Paano na kaya yung aking ambition? So pumapasok po yung tinatawag po sa Bible na double-minded man. Ano po? Nahati siya, kapatid, sa dalawang mahalagang bagay. O di ba? Yung salitang double-minded, tinignan ko po, it speaks of vacillating between matters. Yung bang may pag-atutubili, yung urong-sulong, yung nag-aalangan, yung ikaw ay alanganin, ano po? Yung bang mahalaga to, pero mahalaga din naman ito eh. Yung bang mahalaga ang sa Panginoon, pero sandali, gusto kong enjoy ang buhay ko. Sa sanglibutang ito'y bata pa ako eh. Masarap ang mamuhay sa mundong ito. Tama? At mahirap na mag-involve talaga ng buong buo. Siguro mag-involve ako sa church, ano po, at mag-involve ako dito, doon, pero hindi buo. Yung kalahati o yung ibang porsyento ay enjoy ko sa kung ano man ang gusto ko. So, kapatid, yun ang nasesense ng Panginoon po dito. He was a double-minded man. In the case of the third man, kapatid, ang tutunan, Jesus was saying that he could not or should not say goodbye to his family, but Jesus is insisting that he gives God 100%. Kapatid, sa Panginoon ay gusto niya ay buo, kumpleto. Ang pagsunod sa Panginoon, kapatid, hindi partial. Ano po? Buo. Hindi natin pwedeng, kapatid, ibigay sa Kanya yung 99% pagkatapos sa Panginoon, akin yung 1%, Hindi pwede sa Panginoon po yan, kapatid. Ano?
So yun ang nasense ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, doon sa uling talata, sa verse 62, kung yung pong titignan, ang sabi, and Jesus said unto him, tingnan niyo po ito, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit, tingnan niyo po ito, is fit for the kingdom of God. Walang taong paghawak sa araro, para mag-araro, ay lilingon sa likod. Tama? Anong mangyayari sa iyo? Meron ka bang matitino sa iyong inaararo? Kung ikaw ay nag-aararo, kung ikaw ay magtatanim? So, ano sabi ng Panginoon? Yung ganung pong klaseng kapatid, pag-aararo na halimbawa ng Panginoon, sabi niya is fit for the kingdom of God. Looking back is fit for the kingdom of God. Walang tao, kapatid, na kapag hawak niyang araro para mag-araro at titingin sa likod, hindi, kapatid, siya karapat-dapat, sabi ng Panginoon. Tama po? Sa kaharian ng Panginoon. Hindi po pwede, kapatid, na tayo divided ang ating puso. Hindi po pwede, kapatid, tayo nag-aalangan, nag-aalinlangan. Hindi po pwede, kapatid, na hati sa dalawang mahalaga. It is, kapatid, it is for us to, kapatid, just give everything to the Lord. 100%, kapatid. Opo, nadidivide po yung puso natin sa mga bagay na mahalaga. Pero sandali, ang Panginoon pa rin, kapatid, ang gusto niya unahin muna natin siya. Unahin mo muna natin ang pagsunod sa Kanya. Sapagkat kung ang ating puso, kapatid, ay nahati, when our heart is divided, kapatid, it will not be long before the other part or affection of our heart will pull that down and away. Hindi magtatagal, kapatid, na tuluyan tayong hindi na makasusunod sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian. Tama? You are not fit to be a good farmer, kumbaga. A good worker, a good follower. Alright? Anong sabi ng Panginoon Diyos? There must be giving of 100% to God if we are to follow Jesus. So this morning, before I close, kapatid, the lesson from these three men is that we should do first what we should be done first. What should be done first? Ano po, kapatid, yung una nating dapat gawin, na dapat mangyari? Following Jesus. Following Jesus. Not what we want first to do, but what He wants us to do first. Yun po, kapatid, ang mensaheng gustong ipaiwatig sa atin ng Panginoon. First things first. And following Jesus is the first things we should do. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Pinag-aralan po namin, Panginoon Diyos, ang first
things to do. O Panginoon Diyos, ang sinasabi niyo po sa amin ngayon, ibigay namin ang lahat sa iyo, Panginoon Diyos. 100%, Panginoon. At doon lamang namin masasabi pa, Panginoon Diyos, kung kami nga ba, Panginoon Diyos, ay totoong susunod po sa inyo. Aming Panginoon Diyos, pagtitiwalaan ka ng aming pong future. O Panginoon Diyos, sana nga po itong lesson na to ay isang lesson sa amin upang sunod ay gawin namin, Panginoon Diyos, kung ano yung mahalaga na dapat namin po na gawin. Walang iba, Panginoon Diyos, kundi yung sumunod muna kami sa inyo. Kung hindi, Panginoon Diyos, yung masunod muna kami, din kayo. O Panginoon Diyos, ang sumunod po sa inyo ngayong umagang ito, ang unang bagay na dapat naming pong gawin. Panginoon Diyos, napakadaling awitin yung awit. Wherever He leads me, I will go. Whatever He would want me to do, I will do. O Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, sana nga po, Panginoon Diyos, kaya maging totoo po sa amin itong bagay na ito sa aming buhay. Kung hindi kami, Panginoon Diyos, naging totoo sa aming pagsunod sa iyo, alam ko hindi pa uli ang lahat. Pwede namin gawin ngayon, Panginoon Diyos. Kung nabigo ka namin nung nakaraan, Panginoon Diyos, ay ngayon, Panginoon Diyos, ay nais namin maging seryoso. Panginoon, susunod kami ngayon, hindi po mamaya, hindi bukas, ngayon. Maring wala na po kaming pagkakataon pa upang sumunod. Panginoon Diyos, kung kailan kami susunod ay ngayon. Kung Panginoon Diyos, paano kami susunod, Panginoon Diyos, lahat-lahat, wherever, whatever. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Help us to just make a decision to follow you. Lord, help us to say, Lord, I will follow thee. Would you say that this morning? Sasabihin mo ba yan sa Panginoon? Magpapasya ka ba na sabihin sa Panginoon, Pastor, would you pray for me? Nais kong sumunod sa Panginoon. I will follow thee. Kung talagang susunod ka sa Panginoon, susunod ka wherever, whatever. Handa kang bayaran ng halaga. It is not without restriction. Ngayong umagang ito, ay handa kang magsakripisyo. Handa kang magbata, handa kang magtiis. Handa mong ibigay ang lahat at ipagkatiwala sa Panginoon at sasabihin mong, Lord, I will follow thee. The call of following the Lord is still the issue, the big issue this morning. Sa Panginoon ay napakahalaga ang iyong pagtugon. Huwag mong sabihin ang panawagan ng Panginoon na pagsunod ay para lamang sa kay pastor, sa missionary, sa mga manggagawa. Ang panawagan ng Panginoon ay para sa ating lahat. Sa iyo, sa akin, if you are a believer, if you are Christian, if you are saved, nais ng Panginoon Diyos, isang bagay na kailangan nating ipagpasya, na walang anumang alinlangan, walang pag-atubili, o may mahalaga na una nating kailangan gawin, pero mas mahalagang gawin muna natin ang dapat nating gawin, ang sumunod sa Panginoon, bago ang lahat. Anumang excuses yan, anumang kadailanan yan, huwag tayong magbigay ng anumang condition sa Panginoon. Sasabihin na, Panginoon, pwede bang susunod ako sa iyo, pero saka na lang. Saka na lang.
sa Panginoon ay gusto niya ngayon. Gusto niya ay ibigay natin ang ating buhay sa Kanya at susunod tayo sa Kanya. Ngayong umagang ito, would you just come? Would you just come? Hindi tayo pwedeng magsabing, Panginoon, susunod ako sa iyo hanggang hindi ka handang ibigay ang buhay na sumunod wherever, whatever. Sige po, lumapit ka sa dakong unahan. Kung meron tayong isa o dalawa na kasama rito ngayong umaga at hindi ka paligtas, huwag mong sabing, saka na lang. Saka na ako sasampalataya sa Panginoon. Saka ako natanggapin ang Panginoon. At saka na lang ako maligtas. Saka na lamang ako magpapasya na tanggapin ang Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Saka na lang ako maging Kristiyano. Saka na lang ako lumapit upang aking talikuran ng aking mga kasalanan, ng aking lumang buhay. Saka na lang ako magbago. Saka na lang. Sa Panginoon Diyos ay ngayon. Ngayon, kung nais mo na maligtas, ito yung araw. Ito yung araw. Maaaring bukas ay huli ng lahat. Meron ba ngayong umagang ito na nais lumapit upang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas? Meron pa po ba? Aawitin natin ang I surrender all, I surrender all. Habang inaawit natin ito, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Tawagin natin, tagapanguna po natin. Awitin natin ang I surrender all. Awitin natin ang first and last stanzas. And as we sing this song, we can come and surrender all. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall